heart. And Lord, open our heart na maunawaan namin, O Lord, ang iyong banal na salita. Itago mo ako sa iyong cross, O Lord, upang maging matagumpay ang gabi ito, O Lord, sapagkat ito ay para sa iyo, Panginoon. Lord, we give you back the glory, honor, and praises in the name of Jesus. Amen. So ito po yung text natin. Sabi po sa 2 Corinthians 10 verse 3-5, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty in God, for pulling down strongholds, casting down arguments in every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity into the obedience of Christ. So anything that exalt ourselves, yung sa sarili natin, it is a strongholds ng kaaway. Kaya, ngayon po pag-uusapan natin kung ano ba itong stronghold na ito. We know that we are not fighting against flesh and blood, but we are against spiritual darkness. Kaya po every day, we are in the battlefield. We are every day we are facing a spiritual battle. Kaya po napakahalaga that we are in the stronghold of God for us to be victorious sa laban natin sa araw-araw. Amen? Since we are still living in the flesh, we are not strong enough to win this battle kung tayo lamang po sa ating mga sarili. And we need ang ating Panginoon. We need the discerning Spirit of God. Kaya po dapat buhay ang ating Panginoon sa ating mga sarili, sa ating mga buhay. For us to carefully discern every thought, it's either thoughts from God or from Satan. So, kasi dapat po meron tayong discerning spirit. Amen? Because one important goal of Satan for us is to control. Number one po is our mind. Unang-una niya gusto i-control sa atin yung ating isipan, our emotions, and our will. Yun po ang mga areas that Satan wanted to control in our lives. Amen? For us not to understand the will of God sa ating mga buhay. Upang hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan kung ano ba talaga ang plano ng Diyos para sa atin. And to pulling down the stronghold of God sa buhay natin. Gusto niyan tanggalin yung stronghold ng ating Panginoon sa atin, sa buhay natin. Unti-unti, kapag nakontrol na niya ang ating isipan. Amen? Satan trying to deceive believers. Upang tayo ay mailayo sa ating Panginoon. Amen? Kaya po wag po tayo matutulog para hindi po tayo makontrol ni Satan. Amen? Upang hindi tayo malinlang ni Satan, dapat po palagi tayong gising. Aware tayo sa ating paligid. Amen? So, kaya po yung cross kanina na pinag-usapan natin dito yung diniscuss ni Pastor. Cross is not just a simple art na minsan itinatato natin sa katawan natin. But we are not aware na yung cross na yun. Ano ba talaga yung cross na yun? Ano ba talaga ang cross na yun? Sa ating buhay. Especially for us believer. Napaka-importante po yung cross na yun sa ating mga kapatid. Because dahil doon sa cross na yun, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Amen? And in that cross, Jesus showed His great love unto us. Even we don't deserve it because no one deserved. Not even one. Hindi po tayo deserve doon sa great love ng ating Panginoon. Pero, ganun pa man, ginawa ng Panginoon. Because of Jesus Christ's great love, He revealed the truth that we are a child of God. We are a child of God. So, napaka-bless po natin mga kapatid. Because we are a child of God. Sabi po sa 1 John 3 verse 1, behold, what matter of love the Father has bestowed on us that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us because it did not know Him. Being a child of God, it is our identity. It is our identity that we are secured in God's stronghold. Hanggat tayo po ay lumalakad sa presensya ng ating Panginoon, we are secured, mga kapatid. Kaya wag na wag po tayong lilihis. For He gave us the full access to call Him. Pero, we need a life that fully surrendered to Christ. Kailangan po
na isuko natin yung buong buo, yung buhay natin sa ating Panginoon, ano? For us to be a children of God. Amen? Because if we are not sure sa ating relationship sa ating Panginoon, then the enemy will keep reminding us who we are before. No? Palagi niya ipapaalala sa atin na hindi tayo dapat sa ating Panginoon. No? The enemy will keep reminding us. Palagi ipapaalala niya kung sino ka ito ka dati. Ipapaalala niya palagi sa atin hanggang sa tayo po ay ma-confuse. Kaya napakahalaga po sa atin na meron tayong genuine repentance. Yung totoong paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. We are only repent once. Kaya po dapat yung repentance na yon ay talagang totoo. Ibinigay natin ang buong buhay natin sa ating Panginoon. Amen? Dahil doon pa lang tayo matatawag na anak ng Diyos. And we should know our responsibility as a child to our Father. No? If we are the child of God, dapat alam natin yung responsibilidad natin bilang mga anak sa ating Ama, sa ating Panginoon. Because if not, kung hindi natin alam yung ating mga responsibility, then hindi natin makikita ang mabuting plano ng Diyos para sa atin. Amen? Kaya po, sinasabi nga nung text kanina, the world does not know us because it did not know Him. Dapat hindi tayo kumikilos ng naaayon sa mundo. Amen? We must identify as child of God, for we have a Christ identity. Iba na tayo. Kapag ihinalo tayo sa mundo, dapat nakikita yung identity natin, si Kristo sa buhay natin, sa paglakad natin. Amen? Kaya nga sinasabi ni Pablo palagi, do not conform to the pattern of this world. At dapat ininyo natin yung ating kaisipan, yung ating karakter, lahat. Kasi hindi na tayo katulad before. No? Tayo ay anak na ng ating Panginoon. Dapat nakikita yung pagkakaiba natin sa mundo. Amen? Kapag tayo po ay lumalakad. Pero kung ganun pa rin tayo, sabihin natin, we are a child of God, pero ganun pa rin tayo, the same, sabi nga nila. Then, it's time. This is the time, mga kapatid, na isuruko natin lahat nung alam natin kung saan tayo mahina. Isuko natin sa Panginoon yung alam natin na still controlled by Satan o still control ng kaaway. Lahat tayo may mga weaknesses, no? Ito na yung tamang panahon na isuko natin sa ating Panginoon, Let the Lord break all the walls, no? Let the Lord break all the walls para po ay makita natin yung magandang plano ng Diyos para sa atin, Yung mga walls po na yan yung humahad lang sa atin for us to get closer sa ating Panginoong Hesus. Hanggat meron tayong mga walls na yan, katulad ng walls na yon, no? Kapag sarado yung gate, hindi tayo makakapasok basta-basta. So we need to break all the walls na pag-aari ng kaaway o ni Satan, Kaya nga po, dapat we are alive in Christ. Yan, we are alive in Christ. In Ephesians 2 verse 1, sabi po dyan, and you He made alive, who were dead in trespass and sin. But God, who is rich in mercy, because of His great love, with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Amen. Before we are spiritually dead because of sin, we are inclined to follow the ways of the world. We are influenced by spiritual forces of darkness. It was before, but not anymore. Hindi na po tayo ganun pa dati. Before Since we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, wala na dapat yung mga yun, All the influences of darkness, all the bondages, and all the walls, dapat wala na sa atin yun. Dapat wala na siyang karapatan sa atin, si Satan, And now that we are living in a life with a new identity in Christ, for He is now alive in us. Dapat nakikita at ipinamumuhay natin si Kristo, kung tayo po ay new creation. Sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer who live, but Christ lives in me. And life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Hindi na po dapat tayo namumuhay before. Dapat si Kristo na ang namumuhay sa sarili natin. Dapat ay
hindi na po natin pag-aaral yung sarili natin. Ibig sabihin, dapat aware tayo sa bawat ginagawa natin, sa bawat iniisip natin, kung ito ba ay makakalugod sa ating Panginoon o hindi. Sapagkat tayo po ay nilinis na ng ating Panginoon. Ano? If we truly alive sa buhay natin, sa puso natin si Kristo, kung talagang buhay siya sa atin, then there must be a transformation seeing in us. Dapat may nakikita pong transformation, may nakikitang pagbabago sa buhay natin, no? Dapat hindi na tayo yung si Kuya Jel na ganito dati na natutulog na lang kung saan dahil lasing. Hindi na dapat ganon, no? Dapat may pagbabago, may transformation, ano? So that we are able to respond to the calling of God. For we are now living by grace of God. Ang tanong lang mga kapatid, are we seeing the transformation in ourselves? May nakikita po ba tayong transformation sa ating mga sarili? Nakikita ba natin si Kristo sa buhay natin? So, yun po ang tanong, ano? If do we really live by grace of God or we are still living with our own desire? Tayo po ba ay namumuhay na ngayon sa grasya ng Panginoon? O nandun pa rin tayo sa dati nating buhay? Na tayo pa rin yung nasusunod sa sarili natin? Tayo pa rin yung nagmamay-ari? Kung gusto mo, kung ayaw mo, ayaw mo. Tayo pa rin po ba yun? Kasi kung ganun pa rin tayo, we are not living in the grace of God. Amen? Hanggat tayo pa rin po nasusunod doon, then we are still in bondage. So, dapat po ma-break yung bandages na yan sa atin, no? Yung mga bandage ng kaaway. Kaya minsan, ang hirap nating labanan ng mga problema dumarating sa atin. Bakit? Sabi nga kanina sa cross, it is finished. Dapat tapos na. Tapos na ang paghihirap natin, tapos na yung pagiging talunan natin, kasi tinapos na ng Diyos sa cross. Dapat we are victorious, more than conqueror. Pero bakit minsan, ang hirap natin labanan ng mga problema? Kasi, ano po, may mga parte sa buhay natin na hindi pa natin naisusuko sa Diyos. Yun yung tinatawag na strongholds, bandages, mga walls, na kailangan nating gibain, ipag-iba natin kay Lord, upang ang Panginoon ay makakilos ng malaya sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Ano? Kaya po, sa gabing ito, isusuko natin kay Lord, hayaan natin na wasakin ni Lord, ano mga walls na yan na pagmamayari pa ni Satan. Sapagkat tinapos na ni Lord kanina sa cross yung ating pagiging talunan. We know that there are something that very not easy to let go. Alam ko po na minsan talagang ang hirap bitawan. May mga bagay na ang hirap nating bitawan, ano? At yung pong mga mahirap bitawan na yan, stronghold po yan ng kaaway, no? At mga walls na nagsisilbing protection para hindi natin sila mabitawan. Kasi, kaya hindi natin mabitawan yung mga bagay na yon kasi yun po ay stronghold ni Satan, walls. Kaya hindi natin matanggal-tanggal sa atin, ano? Na kahit gusto natin alisin, sa isip natin gusto natin alisin, gusto natin tanggalin ang sisuko. Pero ang hirap gawin, hindi natin mabitawan. Kasi nandun si Satan nakahawak, no? Unless we fully surrender our life to Christ, hindi po siya maghahari sa buhay natin kapag meron tayong mga stronghold pa. Because if we are truly child of God, dapat po ay we are a new creation. Dapat we are a new creation. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Dapat tayo po ay bagong nilalang na sa bagong katauhan. The same pa rin tayo sa ating katawan, pero iba na po yung ating pag-uugali, iba na yung ating mga karakter, iba na tayo mag-isip, hindi na katulad dati. Sapagkat tayo po ay binago na ng ating Panginoon. As a new creation of God, we walk and live in Christ and not the ways we were before. Dapat hindi na katulad before. Because Jesus Christ must be seen sa ating buhay. Because the more you get closer to Jesus, the more you get to see the imperfection in your life. Ibig sabihin, the more tayong lumalapit sa ating Panginoon, nakikita natin yung mga bagay na hindi na pala dapat because it will expose by the lights because Jesus is the light. Kapag lumapit tayo sa liwanag, makikita yung mga maling ginagawa natin at dapat tanggalin natin. Amen?
When we walk with the ways of the Lord, you grow in knowledge about God. Unti-unti natin nakikilala si Lord, ano? We will grow understanding who God is sa ating buhay. Na hindi lamang pala si Lord, ating Lord. Hindi lang siya ating Savior. Dapat siya po ay ating Lord. Kasi kung siya ay ating Lord, meron pagsunod sa Kanya. Amen? Kaya, makikita natin, the more na lumalalim tayo sa Panginoon, nakikilala natin ang ating Panginoon, doon nagkakaroon tayo ng conviction, nahihiya tayo, hindi na pala ito karapat-dapat gawin ko. Kasi, iba na. Nandito na sa puso ko ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, nagkakaroon tayo ng awareness kapag tayo po ay lumalapit, lalong lumalapit, nakikilala natin ang ating Panginoon. And if we believe that all these things are true, kung naniniwala tayo yun ay totoo sapagkat ginastify ng Bible na we have identity in Christ, pero bakit? Bakit may mga, we are still wondering? Bakit may mga still battling the same thoughts? Bakit may mga nararamdaman pa rin natin yung same feelings? Bakit hinahabol pa rin tayo ng ating nakaraan? May mga pagkakataon na even we are believers, no? Why we cannot break through from it? Bakit? Kasi meron pa pong stronghold ang kaaway sa atin. Because Satan might be control our mind. Yan po ang importante. Our mind. Kapag yan po ay kontrolado ni Satan, because it is our vital point that primarily target ni Satan, yang ating mind. No? The mind is our battlefield. Yung sa isip po, dito po yung ating battlefield, no? Sapagkat we are not fighting flesh and blood, sabi nga, di ba? Yung isip kaya tinatarget palagi ni Satan. Who is the one who control the mind will control the battle, no? Our mind is the center of the battle to control our lives. For it is the mind that determines how we feel and what we do. Kaya po dapat protektahan natin palagi ang ating mga isipan, ano? At sa pamamagitan po, how can we protect our mind? Punuin po natin ang salita ng Diyos. Sapagkat kapag wala pong space dyan, yan ay puno ng salita ng Diyos. May iba tuman si Satan sa ating mga negative thoughts, hindi po yan papasok kasi wala siyang space. Amen? Kaya yun po ang kailangan nating divine weapon. Andyan po sa Bible lahat ang ating weapon para mapuno po yung ating mga isipan. Ano? That is the reason why Satan target our mind by injected with his negative or his lies. When we believe with his lies, we know that Satan is the father of all lies. So why we believe in him? Sa kanyang mga lies. So, he will gain control to our lives completely that most of the time hindi po tayo aware na kontrolado niya na pala yung ating isip. No? Nakakala natin okay pa, pero hindi na pala. That is why we must fill our mind with godly things. Our mind is open. No po, open po ang ating isipan in all things. It's either godly or ungodly. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, guard your mind. Sabi niya po sa, guard your mind, sabi ni Apostle Paul in Philippians 4 verse 7, sabi po diyan, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and mind through Jesus Christ. Only Jesus Christ is our best shield to protect our mind. Kaya kung tayo po ay lalayo sa ating Panginoon, magiging vulnerable ang ating isipan na madali siyang makongker ng ang kaaway. Kaya huwag po nating hahayaan na bukas ang ating kaisipan sa mga makamundong bagay kasi doon madaling nakakapasok ang kaaway. Ano? We must aware to the scheme of the enemy. Dapat alam tayo yung mga diskarte ni Satan kung ano yun. No, mamaya po makikita natin yan kung ano ang mga possible entry points si Satan, bakit siya nakakapag-establish ng stronghold sa buhay natin. Amen? Even though that our mind is open to all things, but if it is filled with godly things, then we are secured with at meron tayong God's stronghold. At magkakaroon tayo ng protection. And next po is our emotion.
Sometimes we make decision based on our emotion that leads us to fall into state of Satan if hindi po natin na-control. No? Dahil sa emosyon natin, nakakapag-desisyon po tayo ng pabigla-bigla na hindi natin napag-iisipan. Hindi natin napag-iisipan, tama ba ito o hindi. No? Minsan dahil emotional tayo, on the spot, nakakapag-desisyon tayo. Pero kapag nasabi na natin, nagawa na natin, hindi na natin yung mababawi. Kaya po, dapat we are always led by the Holy Spirit and not by the emotions. Kasi napakahalaga po na dapat ay, kasi bawat gagawin natin, apektado po tayo sa magiging resulta niya. Because our emotion will respond automatically to our thoughts without confirming whether it's real or not. So, mag-isip po tayo, pag-isipan natin, bago na po natin pindutin yung enter. No? So, pag-isipan natin mabuti. I-double check natin. Amen? There are times that we laugh. No? So, sa bawat ginagawa natin, it's either, minsan, pag nanonood tayo ng Korean novela, no? Naapektuhan tayo, nagre-react tayo, even the movies, no? Nagre-react tayo, nagiging apektado tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Bakit? It's because of our emotions. Imposible. Lahat tayo may emosyon. Pero dapat alam natin kung paano gamitin yung emosyon. Especially lalo po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. No? We must not live by our emotion, no? Therefore, how to govern our emotions, especially as believer? We must be in control of what we think and act because yung outcome po nito ay magre-reflect sa ating buhay as a believer. Bilang mananampalataya, our action must be guided and led by the Holy Spirit and not by our emotions. Kaya minsan, akala natin, tama yung ginagawa natin. Pero hindi pala. Taliwas pala sa kalooban ng Diyos yung ginagawa natin. Emotion lang pala yung nararamdaman natin. Hindi pala yung conviction, hindi pala yung leading by the Holy Spirit. Kundi emotion lang pala yung nangyayari, yung ginagawa natin. Kaya po, dapat na alam natin yung pagkakaiba ng emosyon at saka nung leading by the Holy Spirit. No? Para hindi po tayo magkamali sa ating mga gagawin. Next, yung ating pong will. Yan, isa pa yan sa gusto i-control ni Satan. God gave us free will to make decision for ourselves. Hindi po tayo sinaklawan ng Diyos sa ating mga decision. No? Hinayaan ni Lord na tayo ay mag-decision sa buhay natin kung ano ang gagawin natin. But God gave us the manual, no? How we live. Kung paano tayo mamuhay. Hindi niya yung sinabihan na ito ang gawin mo, ganun ang gawin mo. Ngunit nagbigay siya ng guidelines. Ito ang dapat gawin ng isang mananampalataya. Pero hindi niya sinabi, hindi kanya diniktahan. Nasa sayo kung susundin mo. For us to follow and live fruitfully and abundantly pleasing to God. Yun ang gusto niya para tayo po ay mamuhay ng tama sa paningin ng ating Panginoon. Therefore, if we want to enjoy the abundant life that God has prepared for His children sa atin, we must follow Him and surrender our will to the will of God upang hindi po tayo maligaw. Walk in obedience to the way that God already prepared sa atin. Amen? Always control our deliberate action. Dapat, bawat gagawin natin, pinag-iisipan natin. Hindi lang tayo yung okay na to. Dapat pag-isipan natin mabuti because what we think based on our will, it is ungodly that produce deeds of unrighteousness. Kasi, kung hindi natin napag-isipan yung ating mga gagawin, makakagawa tayo ng ungodly things. No? While godly thoughts is result deeds of righteousness. Always think and act in a godly way for us to remain a stronghold, God's stronghold. Kaya po, dapat bawat ginagawa natin, naka-align siya sa will ng ating Panginoon upang tayo po ay manatili secure sa stronghold ng ating Panginoon at hindi tayo mapunta sa stronghold ng kaaway. Sapagkat we need to understand the real meaning of stronghold. Dapat naiintindihan natin kung ano po yung stronghold. Para alam natin kung paano natin ito maiwasan, kung paano natin ito i-counter. No? Kasi ito po ay pwedeng makatulong sa atin at pwede po itong maka-apekto sa atin. Ano ba itong stronghold? Stronghold is a heavily fortified place. It is composed of towers, walls, and well-set foundation. Ano ba sa palagay natin ang tower? A stronghold is an area in which we are held in bondage due to a certain way of thinking.
mahalaga po yung pag-iisip natin kung paano tayo mag-isip. Napaka-importante po nun kung paano tayo mag-isip, ano? Napakalaking factor nun because it determines which stronghold we are standing. Kung paano tayo mag-isip. Kung ang pag-iisip natin is favor to the world, then alam na natin kung anong stronghold ang meron tayo. Kaya po, napaka-importante. Kasi sinasabi po ng scripture, the word strongholds is used both godly and ungodly. So, hindi po lahat ng stronghold ay stronghold ng Diyos. Meron pong stronghold si Satan. At titingnan po natin, susuriin natin yung buhay natin. Kung meron bang stronghold si Satan sa atin ngayon. Upang doon ay maisuko natin sa Diyos. Upang matanggal yung stronghold na yon. At totally tayo ay maging malakas sapagkat sabi nga sa cross kanina, we are more than conqueror. At hindi po yung mangyayari sa buhay natin kung may mga stronghold pa si Satan sa buhay natin. But first, we need to identify the enemy stronghold sa ating buhay. Kasi kung hindi mo alam kung anong stronghold meron ka, paano mo ito i-counter? Kaya, we need to destroy any stronghold na pwedeng doon ay lumaki. Kasi lalaki yan ng lalaki, kahit maliit, lalaki ng lalaki. Para alam natin kung paano ba natin i-deal yung stronghold ng kaaway. Kailangan po ay targetin natin yung pinakang roots. Kasi sabi nga yung pinakang pundasyon na pinanghahawakan ni Satan sa atin. Because we cannot break the enemy's stronghold if we have denial. Kung may denial tayo na sa tingin mo ikaw ay hindi ganito, hindi po yan. Ibig sabihin, kinakandong mo. Pinoprotektahan mo yung stronghold ni Satan sa buhay natin. If we have denial, hindi po natin yan kayang basagin. Kasi meron tayong parte para mapabagsak natin yung stronghold na yan ng kaaway. Alam ni Lord kung anong stronghold meron tayo. But if we deny, sa tingin natin we are like this, okay tayo, pero hindi naman, so lalong lalaki lang yan. We need to accept that we are weak in that area and surrender it to God to break all the strongholds of Satan. Kaya kung mamaya sa gagawin natin prayer of deliverance, isuko natin whatever stronghold kung saan tayo mahina, upang mapalakas tayo ng ating Panginoon. No? Sabi nga sa Psalm verse 9, the Lord also will be a refuge for the oppressed and refuge in times of trouble. Huwag tayong matakot na sabihin na ako'y mahina dito. Andyan si Lord. Si Lord ang ating refuge. Any trouble na dati pagdadaanan, nandyan si Lord. Siya ang ating kanlungan. In Psalm 18 verse 2, sabi po dyan, the Lord is my rock, and my fortress, and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my shield, and the horn of my salvation, my stronghold. Yan, ganyan po. Siya po si Lord. Siya ang ating pinaglilingkuran. Si Lord, ganyan po siya. Pwede siya nating pagtaguan. Pwede nating, let us take refuge and rest in the presence of God. Because as long as we are in the stronghold of God, the enemy has no power over us. Amen. Sapagkat tinapos na kanina, tinapos na ng Panginoon sa cross. Because God promised to His children that He is our refuge and hiding place, our rock and fortress in times of trouble. Si Kristo po ang ating takbuhan. Si Kristo ang ating kublihan. Matatag na bato na ating pinatatayuan. Hindi tayo kayang gibayin ng kahit anumang kaaway kung nandun po tayo sa stronghold na ating Panginoon. Because He is wala pong karapatan, walang kayang gawin si Satan sa atin kung tayo po ay nandun sa ating Panginoon. So that when even we walk in the flesh, we can assure our victory kung nandun tayo sa stronghold ni Lord. Kahit pa nandito tayo, namumuhay pa tayo in flesh, no? Nandito pa tayo, masisiguro natin yung ating kaligtasan, yung ating victory. Kasi alam natin na nandyan si Lord. In 2 Corinthians 10 verse 34, 3-4, sabi po dyan, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh, for the weapon of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds.
We cannot win in the battle with our own, mga kapatid. Kahit pagano ka kagaling, kahit pagano ka katalino, kahit ilang doctorate degree pa ang hawak mo, hindi po tayo mananalo sa kaaway. Only Lord, only God, if we have divine weapon, comes from the Lord, doon lang tayo mananalo. Argument is not a worldly fight against people. Kaya kapag nagalit si General sa akin, may intindihan ko. Hindi ako magagalit kay General. Magagalit ako doon sa ginagawa ng kaaway. So we are not fighting against people, kundi doon kay Satan na ginagawa yung mga tao. Kaya huwag tayo magalit sa mga kapatid natin. Bagkus, lalo pa natin silang mahalin. Kahit gawan nila tayo hindi maganda, mahalin natin sila sapagkat alam natin that they have strongholds. Kaya yun po mahalaga. We need to identify those strongholds para alam natin kung ano ang gagawin natin. Kasi kapag tayo po ay nagalit din sa kanila, magkakaroon din tayo ng stronghold. Sabi nga, di ba, kung ang gawan tayo ng masama, huwag nating palitan din ng masama. Amen? The enemies are spiritual forces behind evil and lies of Satan that oppose God's will. Anything that oppose God's will, that is a stronghold of Satan. No? Kaya kailangan natin tanggalin yun. Allow the Lord to break all the stronghold of Satan that He used as walls for us not to come closer to Jesus. Kasi kapag may walls between us and God, hindi tayo makakalapit. Kasi binasag na ni Lord yun before. Huwag nating unti-unting ibalik yung walls na yun. Wala na yun eh. Isip na lang natin yun. Pero pag in-entertain natin yun, lalaki pa yun. Unang-una po kailangan natin basagin yung towers. Yung tower na yan. Ano ba yung tower na yan? Any argument and every high things that exalt itself against the knowledge of God is a tower of enemy that need to be broken. Any towers, kung may mga towers man tayo, kailangan natin basagin yan, ipabasag natin kay Lord. Sabi sa 2 Corinthians 10 verse 5, casting down arguments and every high things that exalt itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Until we fully surrender our lives to Christ, mga kapatid, no? We will remain in captive by the lies of Satan. Mananatili tayo doon. Uulit-ulitin ni Satan kasi sasakan pa rin yung ating mga mata. Hindi natin makikita, no? Kaya kailangan yung tower na yan mabasag sa ating buhay. Literally, tower is a defensive structure. So imagine that, defensive structure. Kung may mga towers tayo na pag-aari ni Satan, mahihirapan tayo. No? But spiritually, it serves a human pride that exalts himself. The reason why we fall into captivity because we build tower of pride that lead us to disobey God. Minsan, nagbibuild tayo mismo ang gumagawa, nagbibuild tayo ng tower sa buhay natin, ano? The tower, alam po ba natin yung Tower of Babel? Nababasa natin yun sa Bible, ano? The Tower of Babel represent the prideful ambition of humanity after they survived from the flood. Yun ang Tower of Babel. It was built by the people who wanted to reach to heaven to make a name for themselves and prevent for being scattered. Gusto nilang magtayo ng Tower of Babel upang mas ma-secured sila. Sa palagay nyo, kung natuloy yung Tower of Babel na yun, magkakaroon sila ng pride. Hindi na nila maging kakailanganin ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Panginoon, they confused. Kaya nagkaroon ng siguro nagkaroon Ilocano, Bicolano, Bisaya, ano? Siguro doon nagsimula. Pero totoo po yun, ano? Totoo po yun. Kasi nasa Bible sabi niya, kinonfuse niya sila. Bigla na lang silang hindi nagkaintindihan. No? So, yun ang way ni Lord para basagin yung tower ng nila na mangyari. The same thing din po sa atin, ano? Pero hindi kasi yun ang plano ng Diyos. After they survive the flood, ang gusto ng Diyos, humayo sila. Pero ang gusto nila, magtayo sila ng isang lugar na doon na lang sila. Against the will of God. Amen? Kaya nga yun po, dapat ano? Kasi kapag natapos nila yung tower na yun, hindi na nila kakailangan si Lord. Kasi sa isip nila, protektado sila. Because any towers in our lives that we build in our own, that will not glorify the Lord, we have to destroy. No? Tanggalin natin anumang towers na meron tayo
because it will give us pride. Kapag tayo po ay halimbawa, doon na nakapag-build tayo ng tower sa buhay natin, magkakaroon tayo ng pride. No? Yung towers na yan, sabihin natin na umangat tayo ng sobra-sobra. Hindi po masama yun, no? Hindi masama nung umangat tayo sa buhay. Walang problema yun. Pero kung gagawin natin tower yun, na magiging magmamalaki tayo sa sarili natin, yun po ang masama, ano? Kaya, kung meron man tayo, huwag natin ipagmalaki, ipagamit natin kay Lord. Next po yung walls. Yung mga walls na yan, dapat wasakin natin yan. Ibigay natin kay Lord yan upang matanggal sa atin. Walls, this is the basic principle of the world that some believer is still attached until now. Alam mo yung mga nakasanayan natin before, no? Yung teaching and religious doctrine that instill in our mind na minsan dala-dala pa rin natin ngayon, no? Ginagawa pa rin natin ngayon that even we are already believer, no? Yun po yung mga walls na nagiging dahilan, nagiging barrier sa atin upang tayo ay makalapit sa ating Panginoon, upang tayo makapaglingkod ng Master Lord. Those are walls used by Satan as a stronghold to confuse our mind to follow Jesus. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng confusion. Ano? In Colossians 2 verse 8, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principle of the world, and not according to Christ. Kaya mga kapatid, it is a warning. It is a warning to us believer that we must be aware by deceptive philosophy based on human knowledge. Dapat na-discern natin, no? Yung bawat salitang naririnig natin, no? Dapat meron tayong discerning spirit. Kasi there are people that they are very effective when they speak, no? It can motivate us to believe. Yung mga motivation speaker, ang gagaling nila magsalita, talagang parang mapapaniwala ka eh. Ngunit, it seems profound but lack of true spiritual substance and it full of pagan's idea. Kaya dapat, bawat salita, himayin natin, namnamin natin. Ngunit, kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, hindi rin natin malalaman yung magkakaiba niya. Kaya mahalaga na puno yung isip natin ng salita ng Diyos para nalalaman natin yung magkakaiba nila. Para nga sabi nga, Berean, tulad ng mga Berean, no? Sa bawat naririnig natin, i-double check natin sa Bible kung tama ba yung sinasabi ng speaker. Baka yung mga sinasabi ko rito hindi na tama. Kaya isulat nyo, i-check nyo mamaya sa Bible. No? Ganun po dapat tayo. Tinitingnan natin kung tama ba yung mga sinasabi ng naririnig natin. Minsan kasi idea na lang yung sinasabi ng preacher. Puro idea na lang niya, based sa kanya, based sa mga nakita niya, wala na sa Bible. Dapat po ay lahat na naririnig natin biblical. Nakikita natin, nababasa natin. Dahil iyon po talaga ang tunay na salita ng Diyos. Always relies on Christ who give us wisdom to know the truth. Dahil napakahalaga po na alam natin yung katotohanan. Next is foundation. One of the hard thing to let go, yung foundation ng isang believer. Na minsan, sa ating mga believer, may mga pinangahawakan tayo na hirap natin bitawan pa rin. This is the core principle of our belief in the traditions of men. Na hanggang ngayon, ginagawa pa rin natin, kahit na mananampalataya pa tayo. Especially tayo dito, wala nang banlahi, Especially that we grew up in a country that ang daming religions, ang daming beliefs. Na minsan hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin yun. Alam mga kapatid, stronghold po yun. Maaaring ito po ay maging dahilan ng nakaaway para it becomes a basis of many arguments against the knowledge of God. And all the areas will become a doorway of Satan if we will keep it open. In Ephesians 4:25-26, therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Be angry and do not sin. Do not let sun go down on your wrath. Wala pong perfecto sa atin dito. No one is perfect, not even one. Lahat po tayo ay pwedeng magalit. Lahat po tayo ay nagagalit. Kasi tao pa rin tayo hanggang ngayon.
Pero sabi nga, pwede tayong magalit, pero dapat hindi tayo magkakasala kapag tayo nagalit. Ibig sabihin, pwede kang magalit, pero huwag mong hayaan yung galit mo na yun na magbunga sa iyo ng kasalanan. Yun ang nais niya sabihin. In Hebrews 12:15, looking carefully lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness spring up, cause of trouble, and by this many people depart. We must be aware how Satan establishes stronghold. Paano ba ini-establish ni Satan stronghold niya sa atin? Sa bawat isa. No? Because Satan, stronghold is a Satan control ground. Those open entry point. So, ibig sabihin, control ground. No? Ibig sabihin, pag control ground, pinaghaharian niya. That is stronghold. At paano ba yan nakakapasok sa atin? Let us identify the stronghold, the ungodly stronghold, inserting by Satan in our mind. There are some ungodly stronghold that we must surrender to God for us to deliver from it. Ipa-plus po natin dyan ang pwedeng maging entry point ni Satan. And let us examine ourselves. Baka meron pa tayo nito. Baka nandito pa tayo. Baka na pinamumuhay natin to. Tingnan natin. Meron pa ba tayo niyan? Wrong attitude and emotions. Kasi yung wrong attitude and emotion, Satan injected us with the negative thoughts that causes us to react with the wrong attitudes towards others. He inserted wrong attitudes in our heart for us to feel these things. Yan po. Baka meron tayo niyan. Entry point po yan ng kaaway. Suriin natin. Kung meron tayo niyan, isuko natin kay Lord. Marami yan. Pero konti pa lang yan. Pero napakarami yan. Those things are entry point of Satan para makapag-establish siya ng stronghold sa buhay natin. Kaya kung meron po tayo dyan, namumuhay pa tayo dyan, isuko natin yan kay Lord. Upang sa ganun mapalaya tayo at ma-establish ni Lord yung stronghold niya sa buhay natin. Sapagkat ang kailangan natin is stronghold ni Lord, hindi stronghold ni Satan. Upang tayo po ay makalakad ng tama sa paningin ng Diyos. Amen? Konti pa lang po yan, pero napakarami niya. Mamaya pang nanalangin tayo, kung meron tayo mga ganyan, isuko natin kay Lord. Hayaan natin si Lord na tanggalin, alisin yan sa buhay natin. Iiyak natin kay Lord. Wala pong masama. Sabi nga, bawat patak ng luha natin, counted yan kay Lord. Basta alam lang niya na totoo yung puso natin. Wrong attitude leads us to wrong emotions and both stem from your thoughts. This attitude and emotions causing us to be effective in our spiritual warfare. Kaya minsan, in our spiritual warfare, we are defeated. Why? Because of this. Dahil po dyan, kung tayo ay may ganyan, yung pakikipaglaban natin, yung spiritual warfare na kinaharap natin, hindi tayo nananalo. In James 4:6, sabi po dyan, but He gives more grace. Therefore He says, God resists the proud, but give grace to the humble. Sabi nga ng Panginoon, itataas niya yung mga nagpapakumbaba, ibababa niya yung mga nagmamataas. Amen? Kaya po mga kapatid, suriin natin ating mga sarili. Wala pong perfecto sa bawat isa sa atin. Lahat po tayo ay nagkakamali. Ngunit tayo po ay lumalakad na sa ating Panginoon. Dapat alam natin yung mga bagay na pwede tayo magkamali. When you are filled with pride, you are actually arrayed in a battle against God. Ibig sabihin, we opposing God's will. So dapat, we are not opposing God's will, but we align, our will be aligned to God's will. We are not opposing. Dapat hindi po tayo sasalungat, kundi tayo ay aayon sa will ng ating Panginoon. Amen? Improper motives. Second, improper motives. Motive is the reason why we plan to do something. And our motive is very important to God. Alam na, mahalaga po sa ating Panginoon kung ano ang motibo natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen?
Because man always look on outside appearance, but God always look at inside of our heart. Amen? We are all redeemed by the blood of Christ on the cross to serve Him. Tinubos tayo ni Lord hindi para lang basta iligtas. No? Kasi kung gusto lang ni Lord is iligtas tayo, tapos na, ligtas na tayo lahat. Pero hindi po yun eh. May purpose, may malalim na dahilan ng Diyos kung bakit tayo iligtas sa ating mga kasalanan. But many believers enter the Christian ministry with the wrong reasons. God is more concerned with godly motive than our ministry. Mahalaga po ang motibo natin sa ating Panginoon. Hindi lang dahil nagawa natin yung pinagagawa ni Lord. Pero yung motibo natin hindi tama. Yung pamamaraan natin hindi tama. Hindi po yun ang nais ng Diyos na gawin natin. It must also concern us. Dapat concerned din tayo sa bawat ginagawa natin. Ano ba talaga ang motive kung bakit nagsiserve ako kay Lord? Dapat po malinaw yung motibo natin sa pagsiserve natin kay Lord. Amen? Do we really have the right motive in doing our ministry? Tama ba? Tanongin natin sa sarili natin. Tama ba yung motibo ko sa aking paglilingkod sa Diyos? Or we are just personal exposure o gusto rin natin yung personal exposure natin. Yung ba ang motive natin? Ma-expose lang tayo, makilala tayo, magaling tayo sa larang ganito. Nandito na po tayo. Give our best to God. Sayang yung pagpupuyat natin. 12 o'clock. Pero kung tayo ay nagdadahilan lang, may ibang dahilan, personal reasons, huwag na natin gawin. Kung ganun din lang naman, no? Mapapagod lang tayo. Kasi ang gusto ng Diyos, yung totoong puso. Hindi natin alam bukas kung gigising pa tayo lahat. Paano kung tayo nagkukunwari lang? No? Alam ni Lord po yun. Kasi kung tayo po ay may right motive sa harap ni Lord, mag-grow tayo. We will grow sa knowledge ng ating Panginoon. Lalo natin mas makikilala si Lord. Lalo magkakaroon tayo ng kauhawan. Magugutom tayo sa presensya ni Lord. Amen. Amen? Amen. Kaya nga po napakasarap pag-usapan si Lord. Kahit magdamag. No? Kasi minsan pag nagkukwentuhan lang tayo, naantok na tayo. Pero pag si Lord, masarap pag-usapan si Lord. No? Number 3, wrong mental focus. Satan will constantly try to get your focus on things of the world rather than things of eternal nature. Susubukan ni Satan na i-distract tayo, yung ating focus. No? Satan trick people for promising pleasure and happiness to get your attention, focus on Him rather than Jesus Christ. Pag pinahitaan tayo, kasi si Satan hindi yan magbibigay ng isang, yung tipong pangit naman yan, hindi. Magbibigay si Satan ng best para i-catch yung attention natin. No? He will promise pleasure and happiness. Kaya if we are not fully surrendered to God, igagrab natin yun. Igagrab natin yun. Kaya, aware dapat tayo sa scheme ni Satan. Amen? Many are fall into the trap of Satan. Why? Because they are out of focus. Pag na-out of focus na tayo sa ating Panginoon, mapopokus tayo sa ibang bagay. At pag na-focus tayo sa ibang bagay, baka mahirapan tayong bumalik sa ating Panginoon. When we are not focused to God, we open an entry point of Satan to establish his stronghold. Kapag po nag-focus tayo sa iba, magbubukas tayo ng daan para makapasok si Satan sa buhay natin. Even small things, even napakaliis, na minsan hindi natin pinapansin, pero later on lalaki po yan kapag pinabayaan natin. The care of the word can actually cause the word of God to be ineffective in our life. No? Kasi kaya minsan hindi effective yung ating mga panalangin. Minsan,
basa tayo ng basa ng Bible, pinaganyan na natin, pinaganon na natin, pagbabasa natin, ang haba na ng prayer natin, mula hulo hanggang sulo, apare hanggang hulo, pero bakit ineffective? Pero bakit parang walang laman? Pero bakit parang ampaw? Naranasan nyo na po ba yun? Nangyayari po yan sa atin, na parang napaka-ampaw. Kasi kulang na tayo. Wala nang sustansya tayong nakukuha. Kasi hindi na tayo focus sa ating Panginoon. Kaya, sa gabing ito mga kapatid, ipinaalala sa atin ni Lord. Nanamnamin natin yung first love natin nakilala si Lord. Di ba una natin nakilala si Lord? Napakasarap sa pakiramdam. Gustong i-restore ni Lord yun sa atin ngayong gabing ito. Amen. Upang bukas, sasabihin mo, Pastor, nandiyan ka ba sa Faith House? Mag-aral tayo. Amen. Libre kape ka. Oh, saan ka pa? No? Napakasarap po kapag tayo po ay babad kay Lord. No? When Satan get our attention focusing to the Word, hindi tayo aware na malapit na pa ng dumating si Lord. Bakit? Kasi nag-i-enjoy na tayo sa mundo. Hindi tayo aware. Ano? Kaya, sumunod po, compromise. Minsan hindi natin naiiwasan. Dumarating sa buhay natin yung ganyan, ano? In Nehemiah 5:14 verse 19, hindi na natin babasahin, ba? Basahin nyo na lang sa Bible nyo, mamaya. Pero isasama rin po yan. Ang sabi niya dyan, si Nehemiah po ay isang gobernador na dapat may matanggap siya bilang isang gobernador. Ngunit, kung gagawin niya po yun, siya po ay magiging pabigat sa mga tao. Kaya ang ginawa niya, gumamit siya ng sarili niyang resources para tulungan ng mga tao or i-fund yung mga gagawin nila. No? Nehemiah refused to compromise. He did not conform to the wrong style and principle around him. Kasi ang gusto niya, may takot kasi siya sa Diyos kaya hindi siya nakapag-compromise sa mga nangyari. Yung mga naunang gobernador kasi. Kasi ang nangyari kasi, very timing, yung mga unang gobernador kasi noon, may natatanggap na sila, humihingi pa sila ng dagdag sa mga tao na siyang nagpapahirap sa mga tao. So, hindi siya nakiayon doon sa kalakaran na ganun. Hindi siya nakipag-compromise kasi alam niya na mali. No? Kasi ganun din po tayo mga kapatid. Kapag may takot tayo sa Diyos, hindi tayo makikipag-compromise. Kahit pa itong 50 na to, dito ang daan, kung alam niyang mali, pipilitin mong dumaan dito kahit mag-isa ka kung ito ang tama para sa Panginoon. Hindi tayo makipag-compromise. Yung sinasabing, if you cannot beat them, join them. No. Sa mundo yun. Pero kay Lord, hindi tayo gano'n. Amen? Because Satan promote compromise. He tries to convince believer that something is alright because others are doing it, that such thing really are not wrong. Kasi nakikita natin dahil ginagawa ng iba, gagawin na rin natin. Pero kung alam natin mali, panindigan natin, kung alam natin tama, yun ang sundin natin, mahirap man ang pagdaanan natin. Because alam natin, sa dulo nun, may nag-aantay, si Lord nag-aantay doon. Amen? Para po sa ating conclusion, let us come to realization, mga kapatid. No? Pagkatapos narinig natin, pagkatapos natin marinig ang mensahe ng Diyos sa gabi ito, ano ba ang in-reveal sa atin ng Diyos? Ano ba ang gusto ipabago sa atin ng Diyos? No? Nakita ba natin sa sarili natin na may may stronghold pala akong ganito, may hawak-hawak pala akong ganito, andito pa pala ako? In-reveal ba ni Lord sa atin yun? Ipinakita ba niya sa atin? Hindi tayo husgahan ni Lord kahit pa magsumbong tayo sa Kanya. Lord, mahina ako dito. Lord, bakit hindi ko ito mabitawan? Ba't hirap na hirap ako dito? Hindi tayo husgahan ni Lord. Bagkus tutulungan pa tayo ni Lord. Ang gusto niya lang, isuko natin ngayon. Ano man niyang inireveal niya sa atin, isuko natin ngayon. Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang inaantay niya sa atin. Nangungusap ang Diyos sa atin ngayon. Sa mga sandaling ito.
na anumang area yung mahina tayo, anumang area yung hindi natin kayang i-let go, yung tipong hirap na hirap tayo, bumubulong si Lord sa atin. Anak, isuko mo. Tinapos ko na doon sa cross kanina. Huwag kang matakot na bitawan yan. Kung sa tingin mo yan lang ang pinanghahawakan mo kung bakit ka nagpapatuloy, mas higit pa dyan ang kayang ibigay ni Lord kapag binitawan mo yan. Subukan mo siya. Wala pong napahamak, walang pinabayaan na anak ng Diyos. Walang natalo na nagtiwala kay Lord. Lahat na nagtiwala kay Lord, inangat ni Lord. Amen. Huwag tayong matakot. Kung iyan na lang ang pinanghahawakan natin, kaya kung bakit tayo nagiging matatag, subukan mong bitawan. Pag binitawan mo yan, babagsak ka. Ngunit pupulutan ka ni Lord. Itataas ka niya. Dadamputin ka niya from zero. At doon ka niya sisimulan. Imomold ka niya. Kaya huwag tayong matakot mga kapatid. Ano man mga yan, kayang balik ni Lord yan. Doble-doble pa. Sobra-sobra pa. So bakit natin i-compromise yung napakaganda nag-aantay sa atin? Amen? We need to close all the open door. All the open windows. Masakit man to sa atin. Mahirap man to sa atin. Sa una lang yan. Pero kapag yan sinimulan ni Lord, hindi ka niya titigilan hanggat hindi ka niya maiayos sa kalagayan mo. Ngunit, kung nakahawak ka dito, hindi ka makakapunta doon. Unless dadalhin ito. Bumitaw ka. Bitawan natin. Lagi natin tandaan that we are not fighting against flesh and blood. Para tayo po ay magtagumpay. Amen? Kailangan natin si Lord. Yun nga yung sabi ng text natin kanina yan. For do we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty in God. Who pulling down strongholds, casting down arguments and everything high that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought in captivity to the obedience of Christ. Don't let yourself stay in captivity kung pinalaya ka na ni Lord. Huwag na natin balikan. Kaya nga po kapatid, kung sobrang bigat na, kung bigat ka na, hirap ka na, bakit mo titiisin? Pinalaya na tayo dyan ng Panginoon. Tinanggal na tayo dyan. Lumapit tayo kay Kristo. Inaanyayahan tayo ni Lord. Isuko natin lahat. Gaano man niyang kabigat, gaano man kalaki, masakit man yan, wala pong imposible sa ating Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon, di ba? Lahat kayo na nabibigatan, ano mang nagbibigay ng kabigatan sa atin, problema man yan sa pamilya, financial man yan, trabaho man yan, huwag mong dalahin. Ibigay mo kay Lord. Yun ang gusto niya, ibigay mo sa akin, sabi ni Lord. Ibigyan kita ng kapahingahan. Bakit hindi natin subukan si Lord? Sapagkat tanging sa presensya lang ng ating Panginoon, magkakaroon tayo ng kapahingahan. Huwag natin hanapin sa iba yun, hindi natin matatagpuan yun. Sa mundong ito, hindi natin matatagpuan yung tunay na kagaanan natin. Kaya mga kapatid, this is the time. This is the time for us to surrender anuman niyang hindi natin mabitawan. Bitawan natin. Amen? Because only Jesus can give us rest. Peace that the world cannot give. Tayo mo tumayo. Panginoon, narito kami, Panginoon, sa iyong harapan ngayon, Panginoon.
May mga pagkakataon, Panginoon, na hindi namin kayang bitawan ng mga bagay dito. Ngunit sinabi mo nga, Panginoon, tutulungan mo kami, Panginoon. Ang nais ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya anumang kabigatan niya. Kapatid, hindi ka pababayaan ni Lord. Iiyak mo yan kay Lord. Isuko mo yan sa Panginoon. Whatever walls is stronghold, let the Lord break all the walls in our life. In the name of Jesus. Yes, oh God. Isuko natin lahat ng yan. Lord, hallelujah. Lord, wala kaming kayang gawin, Panginoon. Lord, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Panginoon, whatever walls na nagiging hawak ng kaaway, Panginoon, isinusuko namin sa iyo sa mga oras na ito, Panginoon. Basagin mo ito, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na kung bakit mo kami dinala dito, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, salamat sa cross mo, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami ng assurance, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. That we are more than conqueror, Panginoon. Lord, hide us with your cross. Jesus, help us, O Lord. Karamdaman man yan, Panginoon. Pinapalaya ng Panginoon sa anumang karamdaman in the name of Jesus. Yan man ay financial, financial bondage in the name of Jesus. Isuko mo yan in the name of Jesus. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na kami ay dadagat sa iyong buwanag, Panginoon. And Lord, declare, O Lord, gagawin namin, O Lord, that whatever one of these, whatever strongholds, whatever walls, whatever towers, O Lord, whatever foundations na gawa ng kaaway, O Lord, we know, O Lord, that we are free. We are free in the name of Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord, and we glorify your holy name, O Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, this is our